Ang nakaraan. Sumama ang ating bida sa pangkat ng matandang lalaki na ito kahit alam niya na may masama itong balak sa kanila ni Hastia. Gayunpaman may dahilan ang ating bida, kaya inubos niya ang mga ito, at ginawang kanyang alagad ang matandang lalaki gamit ang kanyang mind control. Pagpapatuloy, creation, shadow personality, tawag ng ating bida sa kanyang pamamaraan para kontrolin ang isang ito, dahil kakailanganin niya ito sa loob ng kuwebang ito. Matapos ng tagpong iyon, nagpatuloy na si Sean, Hastia, at ang matandang lalaki sa pagpasok sa looban ng lugar na ito. Napatingala pa itong si Sean, sabi niya, "Aba, ito pala ang Romar site," sabi naman ni Hastia na namamangha sa kanyang nakita, "Ang laki pala nito," sabi niya. Sabi ng ating bida, kinalimutan na ang lugar na ito ngayon, pero noon, maraming mga tao ang nagpupunta sa lugar na ito. Paliwanag ni Sean, habang nakatayo sila sa harap ng napakalaking pintuan kasabay ng napakalaking mga estatwa sa lugar na ito. Naalala pa bigla ni Sean sinabi sa kanya ng alagad ng kanyang ama na pinutulan niya ng braso, sabi nito, "Wala na akong ibang alam sa lugar na iyon bukod sa paraan kung paano raw patayin ang isang Diyos-Diyosan," bagay na naging interesado si Sean dahil gusto nitong patayin ang Diyos-Diyosan na si Lamendel. Ang temple na napuntahan ng ating bida ngayon ay ang lugar kung saan sinasamba ang Diyos-Diyosan ng kamatayan, kaya sa tingin ng ating bida na kung posibleng ang mapatay ang isang Diyos-Diyosan, maaaring ang Goddess of Death ay itiniwalag rin kagaya ni Ero. Biglang nagsalita ang matandang lalaki sa likuran niya, "May kailangan pa po ba kayo Mr. Sean?" Tanong nito na nilingan ng ating bida. "Oo, meron pa," sagot naman ng ating bida na seryoso ang mukha nito. Dahil sa ginawa ng ating bida sa matandang ito, naging parang maamong kuting ang isang ito. Sabi niya, "Ano po iyon master? Sabihin lang po ninyo at gagawin ko po iyon," sabi nito. Sabi naman ng ating bida sa kanyang sarili, "Napasobra ata ako ah." Si Hastia ay nagtaka bigla, sabi niya, "Ibang-iba na siya, hindi na siya katulad kanina na gusto tayong patayin." Sabi naman ni Sean, "Kakampi na natin ang isang iyan." Sabi ni Sean, "Pumunta ka sa pintuan ng kuwebang ito, bakit po?" Pagtataka ng matandang lalaki sa ating bida. Sabi naman ni Sean, "Hindi mo na kailangang malaman pa, magpanggap ka na guide ng mga taong papunta rito ngayon." Sabi ni Sean, iyon ay may naramdaman niyang may gustong pumasok sa lugar na ito, na nagtaka naman ang matanda kung bakit siya magpapanggap na guide. Bago pa pumasok sa loob si Sean, nagbigay pa ito ng paalala. Gabayan raw ng matandang lalaki ang mga bagong dating, pero iligaw raw ang mga ito, "Huwag mo silang labanan, iligaw mo lang sila," sabi pa nito. Sa kabilang banda naman, sa bahay inuman, dito ay may nagwawala na namang lalaki ang galit na inihampas ang kanyang inuming baso sa lamesa. Sumisigaw pa ang lalaki, "Kainis, ang batang iyon, hinding-hindi ko siya makakalimutan, hinding-hindi ko siya mapapatawad," sigaw ng lalaki, na ang mga ito ay kinakabahan sa nagwawalang lalaki. "Walang hiya siya, ang lakas ng loob niyang gawin ito sa akin," sabi nito, na ito pala ang kalbong tinanggal ng kamay ng ating bida, dahil pangahas na hahawakan sana si Hastia ng kanyang maruming kamay, sabi pa nito, "Gaganti ako," sabi nito. Maya-maya naman ay may nagsalita sa loob, sabi nito, mukhang umalis siya kanina kasama ang Rusted Sword Guild kaninang umaga, na agad namang narinig ng kalbong lalaki. Nang marinig ang balitang iyon, napangiti na lamang ang mga ito, sabi pa niya, "Nakiyuyari ang batang iyon. Ang sinamahan niya ay mga nagbebenta ng mga alipin." Sabi naman ng kalbo, "Walang halaga sa akin iyon kahit anong mangyari sa kanya hanggat hindi ako nakakaiganti sa isang iyon," sabi nito. Sabi pa ng kalbong ito, "At ang batang kasama ng isang iyon, mukhang white elf iyon. Alam naman ninyo siguro kung gaano kamahal ang mga ganong uri ng nilalang sa Mekado," sabi nito. Dagdag pa ng kalbo, "At ang punyal na gamit ng batang iyon mukhang mamahalin rin, kung naging mas alerto lang sana ako noong una, hindi sana mangyayari sa akin ito, at napasakin na sana iyon." Kaya lang biglang may dumating na lalaki sa likuran ng kalbo, at nagtanong patungkol sa punyal na binanggit ng kalbo. Sabi nito, "Pwedeng magkwento ka pa patungkol sa lalaking sinasabi mo," sabi naman ng kalbo, "Ano? Sino ka naman?" sabi nito. Ang dumating ay mga pangkat na mula sa kaharian, naririto na rin itong si Hearthcrea, na nakangiti ngayon dahil naririto rin pala ang ating bida, sabi ng kalbo, "Kayo ba ay mula sa hukbo ng kaharian?" Tanong nito,
Muling nagsalita ang isang ito, bingi ka ba? Ang sabi ko, magkwento ka pa patungkol sa lalaking may hawak ng punyal na sinasabi mo, nakangiting sabi nito, pero nagpipigil na burahin ang kalbo. Dahil doon, nagalit na naman ang babong kalbo na ito, sabi niya, walang hiya ka, ang tapang mo sabay may lumipad na isang supot na napakabigat sa lamesa na nasa harapan ng kalbong ito. Ayon naman pala, ang supot na inihagis sa lamesa ay supot na naglalaman ng napakaraming gintong barya, sabi pa ni Hearthcrea, ang halagang ito sapat naman na siguro para upahan kayong lahat rito. Dahil doon, huminahon ang isang ito, sabi niya, ang nabalitaan ko ay pumunta raw siya sa Romar site, at may kasama siyang bata, sabi nito. Dahil doon, naisip ng isang ito na ang kasama ng ating bida ay ang prophet na si Hastia, sabi pa nito, dodoblehin ko pa iyan kung sasamahan ninyo kami kung saan ang lugar na iyon, ano sasamahan ba ninyo kami, tanong ng isang ito na nakangiti. At biglang tumalsik ang upuang ito nang biglang tumayo ang malaking kalbong lalaki, mukhang galit na galit talaga ito. Kaya't biglang humawak sa sandata ang mga bantay na ito para tapusin ang kalbo, kaya lang bigla silang inawat ni Hearthcrea para sabihin walang dapat problemahin. Sabi ng kalabong malaking tao, may utang sa akin ang isang iyon, kaya sakto ang gusto mong mangyari, sabi nito, bagay na nagpangiti pa kay Hearthcrea. Sabi pa ng isang ito na galit ngayon, anong gusto mong gawin namin ngayon? Sabi nito na itinaas pa niya ang kanyang braso na naputol ang kanyang kamay. Lumipat ang eksena rito sa Romar Site Warp Gate, o ang lagusan patungo sa Romar Site, na nagliliwanag ngayon, tanda na may dumating na naman sa lugar na ito. Ayun na nga, naririto na ang pangkat ni Princess Arin, sabi pa nito, ayos pala, mas mabilis pag gagamitin ang Warp Gate. Si Lex Imus naman ay agad na nilamog sa lugar na ito, sabi niya opo, mabilis nga, kaya lang hindi ko kakayanin yung panahon rito. Kasabay noon, may lumabas pang isang nilalang sa gate, na nagsabi, masaya ako at nagustuhan ninyo ang paglalakbay na hindi kayo nahirapan, sabi ng tinig, na talagang nangangatal sa lamig si Lex Imus, na si Princess Ari naman ay hindi gusto ang dumating na kasama nila. Ayon naman pala, ang kasama nila ngayon ay walang iba kundi si Lunav, sabi nito, magsabi lang kayo kung kailan ninyo kailangan ang warp gate ko, sabi nito nang may ngiti sa kanyang mukha. Sabi pa nitong si Lunav, sa pamamagitan ng warp gate na ito madadala ko na si Sean palapit sa akin, matapang na sabi nito sa harap ng prinsesa. Hindi naman ito nagustuhan ni Arin, dahil kakaiba na ngayon si Lunav, mas lantad na ito at mas matapang kaysa noong una. Mga sandali bago sila tumuloy ng Romar site, lumapit itong si Lunav kay Condell na principal sa paaralan na diandaluhan nila Lunav, sabi ng matandang ito, ano, hindi ka na naman papasok. Aalis ka ba dahil kay Sean na naman? Galit na tanong nito, sabi naman ni Lunav. Honey po ninyo nalaman, sabi naman ng matandang lalaki, si Princess Arin ay aalis rin to Aldmo. Ganun ba? Sagot naman ni Lunav, na talagang may karibal siya sa ating bida. Lumingon pa ng may nanlilisik na mga mata ang matandang ito, sabi niya, paano naman ang attendance mo? Hindi mo pwedeng papasukin ang guardian knight mo rito gaya ng ginagawa mo sa Garam Association? Paalala nito. Sabi naman ni Lunav, ayon na nga po, kay Ami offer ako sa inyo, sabi ng babae, alok. Ano naman ang alok mo sa akin, pagtataka ni Kundel. Dagdag pa ni Lunav, paano kung sabihin ko sa iyo na ibabahagi namin ang Warp Gate artifact sa iyo? Mayroon kami nito sa Garam Association at konektado sa Luen Association. Ano sa tingin mo, tuso na alok ng babaeng ito basta makita lang ang ating bida? Dito ay bahagyang natigilan ng isang ito nang marinig ang Warp Gate, sabi nito, ibig sabihin totoo pala ang bali-balita, sabi nito. Sabi pa nitong si Lunav, sabihin na lang natin na para iyon sa ikabubuti ng pag-aaral rito sa Luen Region. Ang kondisyon ko lang naman ay ang payagan mo akong umalis kung kailan ko gusto at kung saan ko gustong pumunta, sabi nito na talagang tuso itong si Lunav. Agad namang napahimas sa balbas ang isang ito, gustong-gusto niya ang alok na iyon ni Lunav, lalo pat mas marami ang makakapunta ngayon sa kanyang paaralan ng mas madalian. Sabi naman ng matanda, sige papayag ako, pero may kondisyon rin ako, na agad namang ikinagulat nitong si Lunav. Sabi nito, papayagan kitang umalis ngayon pero dapat may kasama kang isang guro. Sabi nito, na mukhang yari na naman nito si Teacher Sir Ika. Kasalukuyan, dito sa lugar ng Romar site,
nagtitigan ang dalagang ito na galit sa isa't isa. Iyon ay dahil parehas nilang gusto si Sean, na nakatingin naman sa kanila ngayon ang kanilang guro. Dahil doon, agad nagparamdam ng kapangyarihan itong si Teacher Sir Ika. Sabi niya, okay lang kayo diba? Ako kasi ang mananagot pag may hindi magandang mangyari sa paglalakbay na ito, sabi nito na para bang gustong pag-umpugan ang dalawang babae. Tanda pa nito ang sinabi ng principal sa kanya, gusto kong alagaan mo ang mga batang iyon. Sabi nito kay Teacher Sir Ika. Nagalit na galit talaga ang babaeng guro na ito, dahil ginawa na raw siyang tagapag-alaga ng mga bata. Sabi pa nito, si Arin pa lang at si Lex Imus sakit sa ulo na, tapos ay dadagdag pa itong si Lunav, sobra na talaga ito, na gusto na niyang sumagot rito sa principal, pero hindi niya magawa, lalo pat alam nito ang kanyang sekreto. Kaya walang magawa itong si Sir Ika, kundi ang sumunod na lang, at para na lang rin daw sa kapakanan ni Nana, dahil alam rin ni Kundel ang patungkol sa draconic human na si Nana. Dahil doon, nagpatuloy na ang mga ito sa paglalakad nila para puntahan ang Romarsite Ruins, o ang lugar kung saan naruroon na ang ating bida. Nagtanong itong si Sir Ika kay Princess Arin, alam mo ba kung saan tayo papunta ngayon? Sabi naman nito, opo. Nasuri ko na ang lugar na ito bago tayo pumunta, sabi nito. Bigla naman silang hinarang ng isang lalaki, na nagsalita, anong dahilan bakit kayo naririto? Tanong ng boses dahilan para matigilan ang dalawang ito. Ang hamarang pala sa kanila ay walang iba kundi ang inutasan ng ating bida na iligaw sila Lunav. Sabi nito, mukhang kayo ay mga kabataan mula sa mga maharlikang pamilya, bakit hindi na lang kayo umalis habang mabait pa ako ngayon, pagbabanta nito. Sabi pa ng matandang makong na ito, kung alam lang ninyo, hindi ako mabait sa mga bata at mga kababaihan, pananakot nito kila Arin at mga kasama nito. Kaya lang hindi basta bata ang mga ito, agad nilabas ni Lunav si Lem ang aklat nito. Humawak rin kaagad sa espada itong si Lex Imus. Si Princess Arin naman ay nakahanda na agad na gamitin nito ang kanyang divine magic. Umalis ka sa dinaraanan namin, sabi nitong prinsesa. Napapikit na lang ang matandang ito, sabi niya, ano ba naman iti, ang tatapang naman ninyo. Sabi nito, na naririto na kaagad si Teacher Sir Ika sa kanyang tabi para ipakita kung sino ang malakas. At ayun na nga, walang nagawa ang isang ito kundi ang sumuko na lang, napataas ang dalawang kamay. Dahil ang kamay ni Sir Ika ay nasa leeg na niya, kayo naman hindi na kayo mabiro, ituturo ko sa inyo ang daan, sabi nito. Dahil doon, nagulat ang mga ito sa nangyari, sabi nila, may sayad ba ang matandang iyon, lakas magbanta wala naman palang bitaw. Dito naman ay agad nakahalata itong si Teacher Sir Ika, kaya agad niya itong tinanong, anong binabalak mo? Tanong nito, sabi naman ng lalaki, sabi ko naman sa inyo, ituturo ko lang ang daan, natatakot rin akong pumasok mag-isa, sabi nito. Dito naman ay talagang naghihinala ang isang ito, kaya lang wala siyang maramdaman na masamang aura sa isang ito na may balak na masama sa kanila, kaya lang nakakapagtaka raw. Kaya binitawan na ito ni Teacher Sir Ika, sabi nito, subukan mo lang na gumawa ng mali. Tapos ka sa akin, sabi naman ng lekaki, salamat, bonibiro ko lang talaga kayo, sabi nito. Agad namang nagpakilala itong matandang lalaking ito, ikinagagalak kung makilala kayo. Ako nga pala si Rick, sabi naman ng prinsesa, sabihin mo sa akin, anong mayroon sa loob tanong ng prinsesa. Sabi naman ni Rick, mukhang unang pagkakataon mo palang ito, napakadelikado pag naligaw ka sa loob, napakaraming hindi maipaliwanag na mga bagay sa loob. Sa loob naman ang ating bida at si Hastia naman ay nagpatuloy na loob ng lugar na ito, at hinahabol ngayon sila ng isang halimaw, na patuloy sa pagsigaw ng sigaw itong si Hastia sa takot at gulat. Sabi ni Sean nang makita ang halimaw na humabol sa kanila, napakapangit naman ng isang iyon. Sabi naman ni Hastia, walang hiya ka, ayon ang pinag-aalalahanan mo ngayon, sabi nito. Nang subukang pumasok ng ating bida at ni Hastia sa loob ng malaking pinto kanina, bigla na lang silang hinabol ng mga halimaw na ito, mga kakaibang malalaking ibon. Hindi lamang iyon, dahil sa looban pa ay may malaking oso naman ang humarap sa kanila, hindi rin normal na uso, kundi kakaibang nilalang. Hindi ito nilalabanan ni Sean ngayon, kundi nagmamadali lang itong iwasan ang mga ito, kaya takbo lang ito ng takbo, at lundag lang ito ng lundag ngayon. Ganon nga ang ginawa nito, tumalong ito ng ubod taas,
At ginawang tantungan pa ang halimaw na bear na nasa harapan nila kanina, at nilagpasan lang ng walang kahirap-hirap. Talagang hindi normal ang lugar na ito, napakalala ang daming ng halimaw, kaya lang parang nakikipag-pat-and-tero lang ang ating bida. Nagtakbo ng napakabilis, na hindi naman siya magawang mahuli ng mga ito. Dito ay may napansin na iisang bagay na ginagawa ng mga halimaw na ito. Iyon ay dahil desperado ang mga ito na harangan ang daraanan ng ating bida, talagang pinipigilan nila si Sean ngayon na hindi makapasok sa loob. Sabi naman ni Sean, Hastia, mahuhulog tayo ng napakalalim nito, kaya kumapit ka ng maigi sa akin, sabi nito sa propeta na nasa likuran niya, at sabay torok ng kanyang punyal sa isa sa mga ulo ng ibong halimaw na humabol sa kanya. Saan kaya dadalhin na lugar ang ating bida sa lagusan na kanyang pinasok? At ano kaya mayroon sa loob at bakit siya hinaharang ng mga halimaw? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat!